Ito, ang Sagada, na matatagpuan sa mayamang tanawin ng kabundukan ng Cordillera at isa sa mga lugar na may pinakamayamang kasaysayan at kultura. Ako naman si Aports, isang motovlogger na ang goal sa buhay ay maikot ang Pilipinas gamit lamang ay motor at isa ang Sagada sa napili namin puntahan. Mula Cavite, kailangan namin magmotor ng halos 10 oras para marating ang munisipalidad ng Banawe sa probinsya ng Ifugao at another 2 hours para marating ang Sagada. Medyo nagdalawang isip ako sa biyahe namin na to dahil hindi mabilang ang dami ng landslides na daanan namin at inabot na din kami ng ulan sa taas ng bundok. Pero kahit sobrang nakakapagod at nakakatakot yung naging biyahe, nabaliwala lahat yon lalo na na marating na namin ang ganda ng Sagada. Yun o. Alright, good morning mga ports. So dito tayo ngayon sa, di ko na alam. Di ko alam kung nasa na tayo pero papunta tayong Bayumbong. So time check mga ports, 6 AM na. So dire-diretso lang tayo, no? Dito tayo dumaan sa may Pabanawi tayo ngayon. Hindi na tayo nagdaan ng Baguio kasi ito yung pinakamabilis na daan papuntang Sagada. So yun, napakaganda nung umaga mga ports and mukhang goods na goods yung alis natin ngayon, no? Ang aliwalas ng panahon, no? Napakaganda. Kasama niya kasi ako, kaya goods na goods. Wow, goods na goods pa. Sarap gumising kapag ganito. Oh. Ang masarap dito, ang sarap mag-breakfast. Wow, may breakfast pa. Di pa kami nag-almusal mga ports, so kanina stop over lang kami sa 7-Eleven, nagkape lang kami. Tapos yun lang, tubig. Kami along the way, kapag may nakita tayong pwedeng kainan, kakain tayo. So ngayon, ang goal is makapunta ng Sagada as early as possible para masulit natin, no? Pero hanggang Tuesday pa naman kami. So 3 days kami sa Sagada. Tuesday ng hapon or tanghali, uwi na kami mga ports. Okay, so samahan nyo kami mga ports. Ay, grabe. The best OBR ka na ulit? I'm here, the best OBR. Yan, samahan nyo kami. Punta tayo ng Banawe. Let's go! Alright! What's up? Good morning mga ports! Alright, on the way na tayo to Sagada. So, 4 hours pa. Nandito tayo ngayon sa Talavera pa rin pala to, babe. Ito na, nagagandahan na mga bundok. Yun, ba't namamatay, babe? Ewan. Di ba lobat na yan? Pero Di ba chinarge to? Chinarge ko yun eh. Oh. So sinakto talaga namin ni babe na Sunday yung alis namin para walang traffic, mabilis na yung biyahe. Tapos plano naming mag-ikot-ikot sa Sagada ng Monday para wala rin masyadong mga tao na. For sure ito ngayon Sunday, marami tao ngayon sa Sagada. So sana umubra yung plano natin. Lalo na first time ni babe magsasagada. Grabe. Woo! Malamig na. Pero medyo lamig, isa ka na pa ako. lamig eh, no? Pero malayo-layo pa kami mga ports kasi 4 hours pa yung babiyahin namin. Etong 4 hours na to hanggang ano lang to, Banawe Arch. So from Banawe Arch to Sagada siguro mga 2 hours pa yun. Almost, mga ganun. Kaya mababang biyahe pa to. Darating tayo na Sagada tanghali na talaga para makapagpahinga kami hapon. Ikot-ikot lang dun sa sentro, kain. Tapos kinabukasan na tayo mag-adventure. Woo! Tapos nga pala, ngayon lang din pala natin matetesting tong Honda ADV 160 natin. Kung mapapansin nyo, naka-ADV tayo ngayon guys. Pinagpahinga muna natin si 450 MT. Si Casper ang kasama natin ngayon. So first time ko lang din itong matatry na i-long ride. Kasi di ba nakakargado na tong motor natin, 185cc na to eh. Nalaban ko na siya ng endurance 14 hours straight nagmamotor. Pero ngayon pa lang tayo magmamotor na kasama si babe. May OBR tayong kasama, punong-puno ng gamit, marami tayong dala. Tapos akin tayo na Sagada. So masusubukan ang build ni, ni Boss E-Works. Ganda ng bundok oh. Ganda oh. Mga twisties na pala rito kagad. Uy. Uy. Ahas ulit.
Susubukan na yung ADB natin. Puro ahon na. Grabe ang mga truck. Nakakatakot. Mamaya may umu-overtake eh. Ay, ang lamig. Gala na sa ulap na tayo, babe. Grabe lamig. Lamig eh, no? Nandito pa lang tayo. 3 hours pa nga lang tayo. Tayo pa natin. Malayo pa tayo sa Sagada eh. Woo! Malapit na. Dito na tayo sa Ipapa. Napakalamig. Ano? Bibidyo ako to. Nanunuot. Grabe. Wala silbi yung suot ko. Babe, grabe to. Napakalamig. Grabe mga truck dito. Nueva Ecija pa lang to, guys. Nueva Ecija pa lang. Grabe. Zero visibility, Nueva Ecija. Ano mo to? Batawag dito. Lagpasan ng katapusan na ng Nueva Ecija. Ay, oo, katapusan pala. Ang tarik niya, no? Kaya na EDB natin dyan. Oh, grabe. Ang sarap ng punta natin. Napaka-foggy. Grabe. Sumusuot sa ano ko, balat ko. May doble ka bang t-shirt? Oo. Malamig pa rin, no? Hindi, sa katawan ko wala. Sa paa ko mayroon. Grabe lamig. Eh, manipis yung pantalon natin eh. Hindi, no? Welcome to Nueva Vizcaya pala. Tayo. Baho ng ano na yan. Baho na ng truck na yun, may clutch na. Oh my god. Ayan na, malapit na tayo, oh. Sa Bayombong. Bayombong. Diba yun sinasabi mong arko? Di ba? Banawe. Ah, Banawe. Akala ko Bayombong. 3 hours pa tayo sa Banawe. Doon tayo bababa, oh. Ah, dito kami kumain nun. So ba kumain na? Anong oras na ba? Alas 7, breakfast. So ba breakfast dito? Tingnan natin. Ha? Tingnan natin. Breakfast tayo dito sa Eros. Dito kami lagi nagbe-breakfast eh. Wow, lagi. Oo. Madalas ako rito eh. Pagpahinga muna, pagod ako dun ha. Paglusot-lusot sa mga truck ha. Alright mga ports, so dito tayo sa RL's. Ito yung madalas namin kinakainan dati nila, mga kasama natin, mga ports natin, kapag nakapadaan tayo dito sa Nueva Vizcaya. So kain na kami dito ni Babe, almusal lang para dire-diretso na yung biyahe kasi tanghali na tayo makakarating ng Sagada. Mga ano na, alas 2 na ng hapon siguro. Kain na muna tayo. Yan si Babe, gusto ka naman antok? Hindi, wala nga lang. Okay na, antok na guys. Grabe kahapon pa ako gising. No? Kahapon pa pala ako gising. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi talaga ako natulog, kahit higa hindi. Kaya naantok na ako. Ano pa tayo mo? Top silog. Silog sa akin. Tinola. Para may sabaw naman kami. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Pakambal talaga natin yung ulan eh. Kada ride natin umuulan. Ika lang. Pakambal natin ang ulan. Go. Alright guys, alis na kami. Diretso na kami ng Banawe. So 2 hours and 53 minutes pa papuntang Banawe. Dahan-dahan lang tayo at madulas ang kalsada.
Buti na lang at naka waterproof boots na tayo. Oh, yabang. Lahat ng ride natin inulan tayo. Oh my God, talagang sagad-sagad. Grabe, nung ride namin nila Luch nakaraan, inulan din kami. Ikaw na talaga, babe, may balat. Takte, lahat na lang ng ride ko inuulan ako ha. Ba't ganoon? At di mo ako kasama, inuulang ka eh. Kanina ganda-ganda ng panahon eh. Binabati mo kasi. Galing guys, oh, dito tuyo na kalsada oh. Wala kawalan-alan oh. Sa kaliwa oh, ganda ng mga bundok oh. Ganda. Oh, anis. Solid oh. Woohoo! Alright. Bagsakan ng mga puno oh. Oh. Grabe. Dahil sa bagyo yan. Ibig sabihin ang lakas dito. Grabe, lakas ng inibig ko. Dalawa tayo, dami pang gamit. Pero kaya-kaya overtake. Nasaan ka? Nandito ako sa Ifugao. Sumisigaw. Alright mga boards, papasok na tayo ng Ifugao. Welcome. Welcome Moon of Lamut. Ifugao na tayo guys. Yan na, naamoy ko na. Alin? Ang Mountain Province. So, Yan lang, maambon. Tutuloy, please. Madalas ng kalsada na to, parang kandila yan, no? Kitang-kita mo pa yung mga bakas ng bagyo talaga. Daming pinataob na mga puno. Ito, tira mo, oh. Oh? Yan, oh, landslide din yan, oh. Oh? Puro landslide dito. grabe ang twisties, babe. Ha? Grabe ang twisties. Oo. Grabe oh, landslide na naman oh. Oh, warak oh. Laglag mga bato. Grabe. Shit. Oh, goho oh. Ay, pusang gala. Nakakatakot yan. Wala. Babe. Oh shit. Nakakatakot naman talaga. Grabe yung mga tipak na bato. Grabe to oh. Oh, ang lala nito oh. Oh, katakot. Ito wala, di natibag, solid to eh. Oo. Oh, matigibay naman yan. Masubukan talaga tong motor, puro ahon na. Oh my God, ang ganda. Pares pa tayo nasa isip. Porque alam na yung nasa lubong na aso, maiksi ang biyos eh. Kaya nga eh. Ayun oh, bagsak oh. Landslide. Baka? Baka muna babe. Pa? Sagada po. Sagada. Opo. Cavite po. Malayo. Oras ko yung nag-start. Alas 12 po ng gabi. Eh? Nagano? Ganun ho, nagda-travel ho talaga kami. Ay, okay na po. Wait lang. Hindi po nakaharang. Ay, thank you sir. Thank you po. Pag pauwi po, Baguio na ho kami. Pwede naman pang bayan pinag-150 tapos local. Grabe ho pala rito, no? Ay, Puro landslide. maulan pa dyan. Pa? Baka maulan pa dyan. Puro landslide na daanan namin. Thank you po. Thank you, sir. Maulan nga daw talaga dito ngayon. Chicken! Nag-decide kami magpunta ng Sagada dahil biglaan lang din namin naisip ni Babe. At kada bumabiyahe kami,
Usually hindi talaga kami masyado nagpaplano dahil gusto namin na unexpected yung mga bagay na mangyayari. Pero hindi namin inakala na matindi pala ang pinsalang iniwan ng bagyo sa lugar na ito. Kabila ang landslide sa makikita mo. Hindi ko talaga ma-imagine yung takot na naramdaman ng mga taong nakatira dito. Kaya sa mga nagbabalak magpunta dito sa Mountain Province, doble ingat lang at maging alerto para makaiwas sa mga disgrasya. Grabe, lamig. Medyo bagal lang ng biyahe natin mga ports dahil nakakatapos lang ng mga ulan dito. Dahan-dahan lang kasi madulas. Daming bato-bato. Bato sa langit. Yeah, 1 minute na lang. Nandun na tayo sa arko ng Banawe. Sa wakas. Tapos konti na lang, sagada na yun eh. Ayun na, nakita ko na yung arko ng Banawe. Nakita ko na rin. Alright, uy. Welcome to Banawe. At after ng halos 10 oras na biyahe, narating na rin namin ang arko ng Banawe. Mula dito, kailangan mo pang bumiyahe ng additional 2 to 3 hours bago marating ang Sagada. Kaya, dyan na kayo mga ports, marami pang parating na mga mangyayari. So can you tell me a different story? 'Cause the one I got, you know it's getting old. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. Nandito na po kami ngayon sa Banawe. Alright mga ports, Nandito po si Robin Hood. Grabe, umuulan guys. Ayun, na-touchdown. Welcome to Banawe. Pag narating nyo itong arko ng Banawe na to, ibig sabihin, lapit-lapit na kayo sa Sagada. So, siguro tansya ko mga 2 hours. Depende sa sa road condition. Dahil medyo maulan ngayon, medyo babagal yung biyahe natin. Siguro mga 3 hours. Kaya ba 3 hours? So yan guys, yung makikita nyo, umulan na naman ngayon. Kanina nawala na, tapos umulan ulit. So masabaw tong ride namin ngayon. Ayun, maulan. Pakilabas nga yung balat mo sa puwet. Kaya nga eh. Tignan namin yung balat mo sa puwet. Yung last ride ko sa Batangas, inulan din kami pa uwi. Kaya pa babe? Ano na yung the best of VR? Wala na, parang kumukupas na. Alam ng kicking to. Umaalim din kicking pa. Kanina dito siya magkandaw gaga sa likod. Kung ano dyan, alive and kicking pa to sa ngayon. Tama eh. Yan, so yun mga ports, no choice naman kami. So, hindi namin magtatagal dito, no? Dediretso na namin to, babiyahin na namin kasi ganun din eh, kung antayin namin mawala yung ulan, baka hindi mawala. Abuti kami ng siyam-siyam. So, babiyahin na namin to kahit medyo umuulan para at least makapagpahinga na sa... Babiyahin tayo? Akala ko uwi na. Hindi. Nandito na tayo Banawe eh. Wala pa, Sagada tayo eh. Tara na, let's go. Go! Nasa bawang ride natin guys. Tara babe. Welcome to Banawe. Alright. Alis na kagad tayo dito mga ports. Goal natin ay makapunta na ng Sagada para kahit papano makapahinga na. At kanina pa kami nababasa. Babe, 2 hours 30 minutes. Ayun, 2 hours 30 minutes. Sagada na tayo. Dahil pa tayo yung twisties na pagdadaanan dito eh. Hello, ganda oh. Kaya, ay doon na yun eh. May race terraces doon eh. Eh, bakit di ka mag-drone? Wala na, paano magdo-drone? Ulan? Wrong timing ang ulan guys. Saan tayo magdo-drone na ito? Ay no. Woo! Sheesh! Alam mo, kaya budol yung oras ng ride dito. Mare, 2 hours papunta sa Sagada. Hindi 2 hours yun, 3 to 4 hours. Sa sobrang ganda ng mga view, magbabagal ka. Titigil ka. Titigil ka. Home sim. Home sim. Babe,
Oh. Wala. Diyan ang rice terraces? Oh, dito, Banawe. Banawe Rice Terraces. Ah, saan? Gusto ko makita ang personal. Lakas ang ulan. Ako, sana wag masira tong Yung camera mo. GoPro ko. Oh, may off-road gaming pa. Ay, naku. Eh, shit. Uy. Woo! Saya ng year-end ride natin, ah. Grabe. Talagang matindi. Matindi yung ulan. Ang saya-saya. Wet ride. Wet ride adventure. Nakakatakot to, oh. Ay, grabe. Tindi na trahedya rito. Grabe, subok na subok si Michelin na anak street natin, ah. Saan makikita? Uy, yun ang ganda. Wala, natatakpan ng fog, eh. Ito, viewpoint, dyan kami. Dyan kami sumilip. So, masilipin natin? Hindi na. Wala nang makita, eh, no? Wala rin makikita, eh. Oh, wala, oh. Puro fog. Grabe. Ano yan? Nangyari sa kanila? Ewan ko. Hindi nagkatrabaho yan. Ah. Kala ko nangyari sa kanila. Ay, grabe. Wala nang makita, eh. Grabe, ulan. Grabe mga boards, nakikita nyo ba to? Sobrang lamig. Sambasa na kami. Ang tindi. Tignan nyo guys, nasira na rin ata yung mic ko sa cardo. Pinasok na ng tubig. Tapos ito pa. Ito, nag-moist na yung sa GoPro ko. So, natanggalin ko muna. Hindi na muna ako mag-video. Grabe. Hindi muna ako mag-video dito sa motor. Babalikan ko na lang kayo kapag medyo stable na yung kalagayan dito. Kasi grabe guys. Guys, pahinga muna kami ni babe. Saglit na pahinto kami kasi dahil ganda, oh. Oh my God. Grabe guys. Oh, yun naman yung view. Nasa tabi tayo ng rice terraces. Oh, sisiw. Papalaundry na lang namin itong mga damit namin mamaya. Pahinga lang ako babe, pagod ako. Grabe, intindi ng pinagdaanan natin dito. Talagang year-end ride. Adventure ang gusto nyo, ha? Eto ka. Ito talaga, adventure. Sa totoo lang talaga kanina, medyo nag-iisip-isip na ako kanina. Lalo na nung nakita ko na yung sunod-sunod na landslide. Tapos meron pang isang landslide na daanan. Yung talagang parang bundok na yung paganon. Oo, grabe. Tapos daanan na lang ng saktong isang kotse na lang. Natatakot na ako. Takot ako mamaya magka-landslide ulit. Panay tingin ko nga sa sa bundok eh. Praning na ako kanina kasi mamaya syempre habang nagmomotor tayo, saktuhan tayo ng landslide. Wag naman sana. Kaya nagdadalawang isip na ako kanina. Isip ko nga magbabagyo na lang. Kasi nga arang ayoko nang isugal yung safety natin eh. Takot na ako. Oh, wala, ganun talaga. Ganun talaga mga ports, no? Ano lang to, patunay lang to na hindi lahat ng istorya na magagawa mo or mabubuo mo, hindi lahat masaya. Diba? Hindi lahat perfect. Hindi lahat perfect. Hindi lahat expected kung ano mangyayari. Talagang grabe. Nako, eto, umuulan na naman, no? Tara, picture na tayo bago mawala yung view. Let's go. Pero ano tong lugar na to? Sagada na to? Sipa? Hindi, Halsima Highway. Hindi pa, Bontok. Next na neto, Sagad na.
Yun lang yun. Akala ko naman haba. Kala mo, laki tunnel. Oo. Okay guys, 35 minutes. Grabe, halos naubos ko na yung memory card ko. Di pa kami nakakapunta na Sagada. Grabe naman kasi pinagdaanan natin eh. Ano eh, dapat i-document eh. Paghihirap natin dun eh. Let's go, Sagada! Lapit na tayo. 30 minutes na lang. Habang papalapit na nga kami ni Babe sa Sagada, bigla kami ulit na pahinto dahil nakita namin ang napakagandang view na to. Hanggang ngayon, namamangha pa din ako kapag nakakita ako ng rice terraces dito sa Mountain Province. Samahan mo pa ng ilog na to na may kakaibang kulay ng tubig. Sobrang linis at kulay asul. Sobrang galing ni Lord. Sobrang perfect ng pagkakagawa niya ng mundo. Kaya wag natin sayangin. Alagaan natin para meron pang aabutan ng mga susunod na henerasyon. Hi guys, welcome to Sagada. This way to Sagada. Ito, matatarik dito. Hi guys, nakarating tayo na safe. Naligtas. Baka puti yun. Nagbe-banking yun. Kahit may kasalubong. Anong landslide, landslide? Who you? Naka-Michelin to. Oh, Michelin to eh. Zero visibility with landslide, with full tech, with everything. Woo! Woo! Bigla ninervyos oh. Sarap-sarap pong making. Nasa Sagada na tayo eh. Ay, meron pang arko ng Sagada doon, alam ko eh. Asan? Or sa kabila yun, hindi ako sure. So may signage pa ng Sagada dyan eh. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Woo! Sarap pumaking. Baka Michelin yan. Sarap. Lamig. Ito na ata ano ng Sagada eh, signage ito. Ay. Ay, may pahabol pang off-road. Ay, naku, lalim. Oops, oops, oops. Oh my goodness. Mami, Michelin yan. Isang wow. Ah, ito yung isang wow. Isang wow. Diyan tayo pupunta sa tomorrow. Kasi maganda view dyan eh. Ngayon, wala kasi. Ganda. Pine trees. Kaya nga, lamig. Ang lamig. Grabe, nanunuot sa balat. Grabe, ganda ng panahon dito. Makulimlim lang. So mga ports, dediretso muna kami sa Office of the Tourism para mag-register bago dumiretso dun sa lodge namin. Harap dito. Ano yung sentro? Eto na guys. Dito na tayo sa town proper ng Sagada. Alam ko yung tourism kung saan.
Ito, yan, di ba yan? Hindi, doon sa baba. So? Dyan sa baba. Oo, dyan nga sa baba. Yan o, tourist information. Yan tayo magre-register. Yan, dyan. Dito na lang muna ako. Oh, touchdown guys, gada. May ATM din pala dyan, babe. Alright mga ports, so touchdown. Patsupoy tayo. Touchdown, dito na tayo sa Sagada guys. Ayan, ayan si babe. Survive naman kami. Ayan. Tignan nyo yung sinapit ng motor natin. Ang tindi. Ayan. Oh, grabe, nakaka-trauma yung ano dun. Pinagdaanan namin. Pero syempre, thankful pa rin tayo. Nakarating tayo ng safe dito. Nakarating tayo ng buo. Kasi dahil hindi tayo pinabayaan ng syempre, ng mission inanak street natin. Grabe guys. Ulan, lupa, bato, putik. Wala, basic lahat eh. Diba? Grabe. Yan, dito kami ngayon sa Office of the Tourism ng Sagada. Nag-register, no? Nakapag-register na si babe. Tapos magkano yung binayaran? 100 per head. person. Tapos binigyan tayo ng waiver, ay ng leaflet kung anong tour ang pwede nating gawin. Ayan, bibigyan naman kayo dyan eh. Ayan. Andyan na yung price and kung saan nyo pwedeng i-avail. Yung sa tour namin, hindi pa namin alam kung magtutour kami or magchichill lang kami dito sa Sagada. Pag-uusapan pa namin ni babe. Kasi may mga hindi available. Ang target kasi namin talaga is yung hanging coffins. Pero hindi siya available ngayon. Dahil hanggang kailan hindi available? 14. Hanggang 14 hindi siya available dahil meron daw silang ritual. May ritual daw silang ginawa na sobrang importante sa kanila dito sa mga lokal. Kaya sinarado muna yung hanging coffins. Hindi siya pwedeng pasyalan ngayon. Yun yung target ko. So wala. Pag-isipan namin kung ano mga gagawin namin dito sa Sagada. Punta muna tayong lodge dun sa pagstayan natin. Ayan, so baba muna natin yung mga gamit, makapagpahinga, makaligo, tapos nakadaan tayo dito. Tatanong natin kung saan yung parking. Hello po. May reservation under Camille. Ilan po sila? 2. Camille po. Oo. May parking po dito po. Saan po? Pataas po dito sa gitna po. Okay. Park na Sige. lang muna. Sige. Babe, dito daw. Pataas. Kaya ito, yung rampa na yan. Ito yung parking nila. Lawak. Yo, what's up mga boards? Nandito na kami sa room namin. Grabe. Ramdam ko bigla yung pagod oh. So nakaligo na kami, nakabihis na. At lalabas muna kami. Yan si babe. Hi. Ba't tayo Hindi lalabas? po kami hindi pa kasi kami kumakain ng lunch eh. So, lunch and dinner sabay na. Kaya nga, breakfast pala yung kinain natin kanina. No? So, labas kami magla-lunch. Sikot-ikot na rin tayo sa Sagada. Alright, samahan nyo kami. Basta, let's go! Yan, dito kami nakastay guys. Oh. Taas. Ano pangalan nito? Lodge Labanet. Lodge Labanet. Lamig guys. Bakit tayo naka-short? Ang lamig. Maghahanap kami ng kainan. Sa'yo malit ka? Oh, lamig ka! Aminit! Lamig! Grabe pala dito guys sa Sagada. Para akong pagpapawisan dito. Kanina ba ilang tinignan mo yung degrees? Oo, natin ngayon. Tapos bago ligo pa kami. 20 ngayon. 20. Nakita mo? 20. Alright guys, sobrang napagod talaga kami doon sa pinaggawa namin kanina. Doon sa pagmumotor namin. So, mas matindi dito kaysa sa Baguio, no? Oh! Pag umihip yung hangin, grabe. Dito tayo, welcome, X-Trio Cafe. In-order namin, in-order mo? Beef steak. Ha? Beef steak. Beef steak. Tapos ako, sinanglaw. Baka natin. Kain tayo, gutom na kami. Alright guys, ito na yung pagkain namin. Brown, red rice ba to? Oh, Red rice.
Need sinanglaw, tsaka beef steak. Ayan tayo. After na nakakapagod na biyahe, syempre deserve naman namin ng masarap at nakakabusog na pagkain. May parada ata. Sakto ah. Yung tradisyon, no, di nawawala rito, no. So dito tayo sa, ano to? Mary's Yogurt Place. Mary's Yogurt Place. Oh, meron ka pa nakakain ng yogurt? Titikman nga lang natin. Naiyak akong pumasok, kala ko bahay eh. Manate yogurt dito guys. Parang puro magiging food vlog tong ride na dito sa Sagada guys. Parang puro food trip eh. Ganun talaga. Pagkasama mo si babe, kain tayo. Kasi mukhang hindi na kami magtuturo bukas eh. Dahil wala yung hanging coffins eh. Mukhang ano lang to, hanging food trip tayo mga birds. Ayaw nyo ba yun? Gusto nga nila yun eh. Nag-request kaya sila nito. Ngayon lang ako makatikip ng cookies and cream na yogurt. Ano yun sa'yo? Strawberry? Blueberry. Blueberry. Blueberry yogurt. So, cookies and cream. Chai. Come on. Cheers. Uy, masarap. Sarap. Ang galing. Ang galing cookies and cream tas yogurt. Sarap. At hindi sobrang... Sarap mo. Kaya napasarap ako bigla eh. Ito nga sila. Hindi ako nasubok sa ito. Ako na pwede ito. Ako na pwede ito. Masarap perfect. Sarap na ito. Okay lang kung makakailangan ihalo. Haluin. Hindi, umasa ka. Sakto lang. Hindi, magmakuto eh. Sarap na. Promise. Okay na ako. Wala, sarap. Teka. Masyadong matapang kasi. Haluin mo kasi. Medyo nagkaano na siya. Medyo may laban ng konti. Ito perfect. Ito perfect. Bakit po yung yogurt nyo hindi po maasim? Matamis ang sa amin eh. Sarap po nitong cookies and Sa cream. Manila po kasi maasim. Maasim. Pati sa yogurt house, maasim daw. Puro maasim ho. Gusto po namin. Hindi ko Huwag alam. mong i-mix. Pangit pag i-mix. Ay, mas gusto ko po nakamix. No, just eat at Sige. As is po. Oo. Ito ang sarap po. Gusto ko po ito cookies. Meron palang cookies and cream na yogurt. Bumagay po. Alright mga ports, so dito tayo. Kamay na yogurt sa Mary's Yogurt Place. Home of the yogurt. So, sarap guys. Solid. So, buo tayong Sagada. Try nyo na tong home of the yogurt. Ang Sagada ay isang kilalang destinasyon para sa mga adventurous na travelers kung saan pwede mong ma-experience ang iba't ibang activities tulad ng trekking, waterfalls, rock climbing, cave exploration at tribal ceremonies. Ang klima dito ay hindi nalalayo sa Baguio. Minsan ay mas malamig pa nga. Ang pinakamainam na panahon para pumunta sa Sagada ay sa buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero, kung saan maaari mong maranasan ang sobrang mababang temperatura
na umaabot ng 4 degrees Celsius. Isa ang lugar na ito sa may pinakamayamang kasaysayan at kultura na hanggang sa ngayon ay nape-preserve pa din ng mga naninirahan dito. Promise that you'll be in my house. Throw another log on is what she said to me. Just because the stars out doesn't mean we needed to sleep. So I wrote her a love song to show her how I feel, to tell her she is all I ever need. So I hold on however long till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my